happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, turn your head. If you're happy and you know it, then you should be able to show it. If you're happy and you know it, drop your head. If you're happy and you know it, shake your legs. If you're happy and you know it, shake your legs. If you're happy and you know it, then you should want to show it. If you're happy and you know it, shake your legs. If you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it, then you really want to show it. If you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it, then you really want to show it. If you're happy and you know it, snap your head. Okay, nag-enjoy ba mga bata? Okay, mayroon pa tayong isang awitin. Tumayo muna lahat. Tingnan muna natin ha. Alamin natin ang panahon natin ngayong araw. Sayaw ba ba? Sayaw? Aawit po tayo. Aawit tayo. Wait, awit. Datin at pakiramdaman ang panahon kaibigan. Maaraw ba o maulan ang pasok sa eskwelahan. Maaraw ang panahon. Maaraw ang panahon. Maaraw ang panahon. Maaraw ang panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon kaibigan. Maaraw ba o maulan ang pasok sa eskwelahan. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Maulan ang panahon. Mga bata, pagsilip na sa ating bintana. Kung ang panahon natin ay maulan o araw? Araw. Pakisabi niyo nga kay Christy kung ano ang panahon. Christy, alin ka? Ito yung bintana. Pakisilip ka nga. Teacher, ang panahon po natin ngayon ay maaraw. Okay, ang panahon ay? Hindi nga maulan. Okay, mga bata. Risa, nandito si teacher sa harap. Maaari na kayong umupo. Okay, handa na tayo sa ating talakayan ngayong umaga? Okay, pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ano-ano nga muna ang mga dapat nating tandaan kapag si teacher ay nasa harap at nagtuturo? Josh, pakibigay nga ng isa. Teacher, dapat po ay laging makinig. Ito ang sabi niya? Okay, Lizel, ano pa nga? Maupo ng maayos, teacher. Patingin na kung lahat ay nakaupo na maayos. Okay, isa pa. Ano pa ang dapat nating tandaan? Alona? Makikinig din. Okay, patingin nga si teacher kung handa na makinig. Patingin natin yung mga upuan kung nakaayos na tayo ng upo. Okay. Tignan ko muna mukhang meron tayong absent. Pakitayo nga muna natin yung mga lalaki. Josh, pakibilang nga kung ilang lalaki meron ngayon sa ating klase. 1, 2, 3. Teacher, 3 po. Okay, kayo ay tatlong mga lalaki. Patingin nga sa inyong mga daliri ang tatlo. Okay, may absent ba sa inyong grupo? Wala po. Wala. Palakpakan natin ang mga lalaki, wala raw pong absent. Okay, ngayon naman, bilangin natin ang mga babae. Riza, pakibilang mo nga ang ating mga babae, tayo pa yung mga palangga. Riza, pakicount nga ang iyong mga kaklase kung ilang sila lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, at pang 13 ako, aking guro, kami po ay kompleto! Very good naman ni Riza. Ilan daw kayo mga bata? 13. Mga lalaki, ilan daw ang ating mga babae? 13 po. 13 po. Okay, maaari na kayo kung Riza, meron bang absent sa iyong mga kaklaseng babae? Ay, teacher, meron po palang absent. Isa po. Kasi wala doon si Marimar. Okay, baka may sakit si Marimar. Thank you, Lisa. Okay, mga bata, umaasa si teacher na matatandaan ninyo ang inyong mga binigay na mga panuntunan sa pakikinig. Anong araw ang una, Christy? Makinig po, teacher. Okay, ano ang pangalawang sinabi ninyo? Upo ng maayos. Upo ng maayos at hanggat maaari, iwasan muna natin ang makipag-kwentuhan sa katabi. Naiintindihan, teacher? Okay po. Balikan natin ang ating pinag-aralan kahapon. Okay, ano nakikita niyo sa larawan? Walang buhok yung baby! Walang buhok ang baby. Okay. Okay, sige Riza, mamaya titignan natin kung ano ang mga itsura nila ha. Pakinggan mo na ang tanong ni teacher. Sino-sino ang miyembro ng pamilya na inyong nakikita sa ating larawan? Ano na?
Okay. Si nanay, si tatay, Walang paborito si teacher. Lahat kayo si ate, at saka si bunso. Okay. Tama ba si Alona? Anak pa kayo? Okay. Tingnan natin. Ano raw sinabi ni Alona? Sino na nga ito? Si tatay, si nanay, si kuya, si ate, at si bunso. Okay, tama ba ang sinabi ni Alona? Okay. Bigyan niyo si Alona ng 3 bagsak. Very good. Ano-ano naman ang tungkulin? Ang bawat miyembro ng pamilya ay mayroong kanya-kanyang tungkulin. Na pinag-aralan natin kahapon. Sino ang makakapagsabi ng tungkulin ng ating tatay? Sino ba si tatay sa pamilya? Marimar! Absent si Marimar. Si Catherine absent. Si Kitcho po ako, andyan. ma'am. Si Okay, Kitcho, pagkisabi ang trabaho ng tatay. Mga bata, saglit lang Marimar ha, mga bata. Ano ang unang rules na sinabi ninyo kanina habang nagtuturo si teacher? Ginagawa ba natin ang pakikinig? Opo. Okay, tandaan ang ating mga panuntunan. Okay, Marimar, ano ang tungkulin ni tatay? Si tatay po, teacher, yung nagtatrabaho ko para may pangbaon po ako sa school. Okay, si tatay po ay nagtatrabaho para meron daw siyang baon. Tama ba ang sagot ni Marimar? Ganon din ba ang mga tatay natin? Hindi ba? Bakit naman, Risa? Okay, sige. Mamaya, Risa, ha? Walang trabaho si tatay. Okay, sige. Mamaya, pag-uusapan natin ang inyong mga sinabi. Ano naman? Tungkulin ni nanay. Eleanor. Si nanay po, ang ilaw ng tahanan, siya po ang nag-aalaga sa aming bunso. Okay. Okay, mga bata kindergarten. Ano ang unang rules ni teacher? Makinig. Mamaya, yung mga marami na nakikita si teacher na maingay, walang star. Pero ang mababait na bata, nakikinig, maraming star ibibigay si teacher. Okay. Si nanay raw ay, anong ginagawa ni nanay? Nagluluto na? Pagkain. Ganun din ba? At siya rin ang nag-aalaga sa atin. Ganun din ba ang mga magulang ninyo? Okay, isa-isa lang. Pag gustong sumagot, itaas lang po ang kamay. Si mama niya daw po ni Barbie ay nasa abroad si Mami. Okay. Kahit nasa abroad ang ikaw din po. Ang teacher ang mama niya hindi ilaw. Ang tawag po natin sa mga nanay talaga, kahit teacher siya, ilaw siya ng tahanan. Okay. Opo, ilaw kasi ang nanay natin ang pinaka nag-aalaga sa atin sa loob ng bahay. Mahalaga ang ginagampanan ng isang nanay para mag-iwanag ang pamilya. So mga bata, pag grade 1 natin, grade 2, mas mauunawaan ninyo yan. Riza, ano ba yun? Cemetery naman ang nanay ko. Cemetery ang nanay. Sa amin, yun na po yung nanay ko. Okay. Cemetery. Okay, Riza. Kahit nasa cemetery ang nanay, nandito si teacher sa school, ako ang magiging nanay mo. Okay, Riza? Thank you, teacher. Okay. Ano naman ang gawain ni Kuya at Ate? Si Christy talaga, kanina pa si Christy, gustong sumagot. Christy, tayo ka palangga. Ano nga ang trabaho ni Kuya at Ate? Teacher, sila po yung tumutulong sa gawaing bahay. Tumutulong sila kay tatay, kay nanay. Okay. Ikaw ba, Christy? Ikaw ba, Ate? O ikaw ang bunso? Ate po ako. Ginagawa mo ba sa bahay? Natulong po si nanay na mag-ikit ng plato at baso kapag nakain kami sa bahay. Very good naman si Christy. Pagpatuloy lang ang pagtulong sa mama. Ikaw naman dyan! Dyan! Tayo ka palangga! Dyan! Ikaw ba dyan? Isang kuya o isang bunso? No, teacher. Ano po ikaw? Picture your kid. My ate and kuya helps me do my assignment, teacher. Si John ay bunso. Okay. Minamahal siya ng kanyang ate. Palakpakan naman natin si John. Thank you, John. At ito naman. Sino kaya itong panghuli? Okay, walang buhok kasi siya. Ay, sino makakapagsabi kung sino ang? Okay, Gilbert. Gilbert, tayo nga palangga. Gilbert, sino ang nasa larawan? Ang panghuli nating kasabi ng pamilya. Teacher, si Bunso po. Si Bunso? Ano naman kaya ang gawain ni Bunso? O ano ang kanyang ang bahagi niya sa ating pamilya? Always drinking milk po. Oo nga naman. Ang mga baby, sabi ni Gilbert, lagi umiinom ng gatas. Sige, Sylvia. Ano masasabi mo, Sylvia? Teacher, kasama ko ako sa kabilang ko lamang. Isang anak lang si Sylvia. Sylvia, ikaw ba ay masaya rin kahit mag-isa ka lang? Kami sa minsan po,
teacher. Okay, Sylvia, ang gagawin mo, pwede ka makipaglaro sa iyong mga pinsan. Pupuntahan mo sila sa kabilang bahay na malapit sa kanila. Paalam ka sa iyong nanay na ikaw ay makikipaglaro sa iyong pinsan. Teacher. Okay, Sylvia, huwag ikalungkot kung ikaw ay may kasala. Okay, mga bata? Ako ay natutuwa at naalala niyo pa ang ating nakaraang aralin. Okay, ngayon naman, dadako na tayo sa ating mensahe para ngayong araw. Okay, mga bata, tantahin nyo nga ang 10 mali. Okay, salamat sa inyo, kawitin. Okay, ngayon basahin na natin ang ating mensahe. Si teacher muna ang unang magbabasa. Gagayahin niyo ako pagkatapos. Naunawaan, Barbie? Mensahe. Ang magandang umaga. Magandang tanghali. Magandang hapon. At magandang gabi. Ay mga magagalang. Na pagbati. Na dapat. Gamitin. Sa pakikipag-usap. Okay, ang magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi ay isang magalang na pagbati na dapat natin laging gamitin sa pakikipag-usap. Halimbawa, Leonor, tayo muna pa lang halimbawa, isang umaga, habang papasok ka sa iyong eskwelahan, mga bata, hindi na naririnig ni Leonor ang tanong ni teacher. Wala akong mabibigyan ng star mamaya. Ano po yung teacher? Halimbawa, isang umaga, nasalubong mo ang iyong teacher. Ano ang sasabihin mo kay teacher habang ikay papasok sa paaralan at nasalubong mo siya? Magandang umaga po, teacher. Very good. Tama ba ang sinabi ni Leonor? Ikaw naman, Lelibet, isang hapon, habang naglalaro ka sa inyong bahay, dumaan naman si Kagawad. Kagawad natin, yung tagapangalaga rin sa ating barangay. Anong sasabihin mo kay Kagawad? Isang hapon na dumaan sa... Paano mo babatiin si Kagawad? Sasabihin ko po sa kanya, teacher, magandang hapon po, Kagawad. Tama ba si Lilibet? Okay, John. Sige, pagbigyan natin si John. Albert Kagawad, good afternoon, Kagawad. Very good! Ang English ng magandang hapon ay good afternoon. Okay. Okay, lahat kayo ay, lovely teacher, lahat kayo ay matalino para sa akin. Okay, ngayon naman. Ready? Isang gabi, pumunta ka sa bahay ng iyong kalaro. Ano ang sasabihin mo kapag nadatnan mo ang magulang ng iyong kalaro sa kanilang bahay? Mahilain nyo lang si Christy. Makinig kay teacher, Christy. Pwede. Kapag umaga, sinasabi natin ang magandang umaga. Kapag hapon, magandang hapon. Ay, alam ko na magandang gabi mo. Very good. Tama ba ang sinabi ni Freddy? Okay, kaya niya pinausog daw. Ayan, Freddy. Makikinig kayo lagi kay teacher para kapag tinanong ni teacher, laging tama ang sagot. Okay, sige. Okay, paano mo binabati Riza ang nakakatanda sa iyo? Mano po ako, Lolo. Mano po, Lola. Okay, magalang ba ang pagbati na ginawa na ipinakita ni Riza? Opo. Anong ginawa niya sa lolo at lola? Anong nakita niya? Lahat ba kayo nabibless din sa lolo at lola? Okay, yun ay tanda ng ating paggalang at pagmamahal sa nakakatanda sa atin. Palakpakan naman natin si Riza. Ako'y natutuwa at si Riza ay behave na ngayon. Gusto niya makahuli ng marami star. Kayo din ba? Ikaw ba? Nagsasabi ka din ba ng mga salitang po kapag ikaw ay bumabati? Opo. Kapag ang kausap